pagitan ng dalawang pwersa ay nagresulta sa maraming pandaigdigang krisis, gaya ng Cuban Missile Crisis, Korean War, at Vietnam War. Tumagal ito hanggang 1991 na bumagsak ang Uniong Soviet na siyang nagbigay ng daan sa pagkatapos ng Cold War. Hanggang ngayon, landang pa rin ang epekto ng Cold War sa ating mundo. Ang mga alyansa at patakarang binuo noong panahong iyon ay may impluwensya pa rin sa kasalukuyang pandaigdigang ugnayan. Ako ay magre-report tungkol sa Cuban Missile Crisis, proxy war, digmaang Arabi-Israeli, digmaang Korea, ang pananakop sa Afghanistan, at ang space race. Ang Cuban Missile Crisis ay nagsimula nung nakuhanan ng litrato ang mga Amerikanong eroplanong pang-espiya. Ang mga gusali ay ginagamit ng Unyong Soviet para ambakan ng mga nuclear missile sa Cuba. Pinulong ni Pangulong John F. Kennedy ang ilang miyembro ng gabinet upang magplano ng kanilang aksyon laban sa agresibong kilos ng Unyong Soviet. Habang ang pinuno ng Unyong Soviet na si Premier Nikita Khrushchev ay binantaan ng Estados Unidos sa paglagay ng mga missiles na ang punteriya ay Cuba. Ipinag-utos ni Pangulong Kennedy na maglagay ng mga naval blockade sa buong isla ng Cuba para maiwasan ang paglagay ng mga nuclear missiles. Dadapo naman tayo sa proxy war. Upang maiwasan na mauwi ang tensyon sa madugong labanan sa pagitan ng Estados Unidos at Unyong Soviet, ay dinaan ang kanilang sagupan sa pamamagitan ng mga bansang kakampi nila. Walang direktang kompetisyon ang dalawang bansa, bagkus ay nagbigay sila ng tulong at suportang militar sa kakampi nilang bansa. Sunod naman ang digmaang Arabi-Israeli. Ang digmaang Arabi-Israeli ay nag-ugat sa pagkakatatag ng Estadong Israeli sa Palestine. Naganap ang Six-Day War noong 1967 noong ika-5 hanggang ika-10 ng Hunyo sa pagitan ng Israel at mga Arabing bansa. Napigilan ng Israel ang tangkang pagsakop sa Ehipto, Syria at Jordan. Sa pagkatapos ng digmaan ay nakuha ng Israel ang Gaza Strip at peninsula na sinamula sa Ehipto. Ang susunod nating digmaan ay ang digmaan Korea. Turn your books to page 326. Isa sa unang naging proxy war sa Asia ay ang digmaang Korea na naganap noong 1950. Hinati ang tangway ng Korea sa 38 degrees sa hilagang latitude upang pamunuan ng Union Soviet at Estados Unidos ang dalawang bahagi nito. Nagkaroon ng dalawang bansa sa tangway, ang Hilagang Korea ay naging komunista at ang Timog Korea ay naging democratic. Nasakop ang hukbo ng Hilagang Korea ang malaking bahagi ng Timog Korea. Noong Setyembre ngunit napaatras sila sa pagdating ng mga sundalong Amerikano at mga kaalyado nilang bansa. Ngunit tinulungan ng hukbong Chino ang Hilagang Korea kaya umatras ang nganib na puwersang Amerikano at Timog Koreano. Dapo naman tayo sa pangatlong digmaan. Ang digmaang Vietnam, sumiklab ang isang digmaang Indochino na resulta sa pagkatalo ng bansang Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig at nahati ang Vietnam sa dalawang bahagi. Ang mga rebeldeng Vietnamese sa pamumuno ni Ho Chi Minh ay nagtatag ng Democratic Republic at Vietnam sa hilagang Vietnam na may kabisera sa Hanoi. Habang ang Pransya ay sinuportahan ang isang estados ng Vietnam sa katimugang bahagi na may kabisera sa Saigon at inilagay si Emperador Bao Dai bilang pinuno. Nagpatuloy ang digmaan bago tuluyang nasakop ng hilagang Vietnam ang Timog Vietnam noong 1975 at naitatag ang Socialist Republic of Vietnam noong ika-2 ng Hulyo 1976. Ang susunod nating topic ay ang pagsakop ng Afghanistan. Turn your books to page 327. Nakaranas ang Afghanistan ng ilang mga kudeta at ang aaklas sa pamahalaan na nagbigay daan upang sakupin ito ng Unyong Soviet. Ang pagkakailan ng Unyong Soviet ay tinurulan ng mga Afghan at nagkaroon ng mga kilusan ang mga Muslim ng Afghan. Isa rito ang mga pangkat na mga mujahidan. Nakabawi ang mga mujahidan ng suportahan ito ng Estados Unidos ng mga armas. Napilitan umatras ang Unyong Soviet. Nagkasundo ang Estados Unidos, Unyong Soviet, Afghanistan at Pakistan na pabalikin ang